May ibinulgar si Congressman Lian Lebiste. Ito po yung ito yung sinasabi ko, yung 60 billion. Yun. Oo. Kasi di ba yung, magkano nga yun, yung pondo ng PhilHealth? 90 billion sa kabuuan yan na inilipat sa National Treasury. So, ibig sabihin, may 90 billion ang PhilHealth, Kinuha, nilipat sa, National Treasury. ayun. First tranche, second tranche. Yung third tranche, nakakuha na ng TRO, hindi na pinatuloy. Oo, Kaya pero- sa kabuuan na naipasok, 60 billion lang. 60 na. Oo. Tapos, bukod sa PhilHealth, may kinuha pa, di ba? Meron pang kung hindi ako nagkakamali, 150 billion sa PDIC. Ayun. Ayan, mayroon pa. Kaya ngayon naging desisyon ng Supreme Court sa PhilHealth, pwede rin daw gamitin yan dapat ng PDIC para ibalik sa kanila yung naunang kinuhang pondo. Ayun, at sabi nga ng Supreme Court sa kanilang desisyon, Oo. unconstitutional yan. Yes. Ibalik niyo yung pondo sa pambansang kabangbayan. Yes. Bawal po yan. Oo. Ibalik, Oo. kunin sa pambansang pondo, ibalik sa PhilHealth. Yes. Yes. Ano ha? Ganito po ang nangyari. Unang-una, tinatanong natin, anong masama naman kung kinuha? Oh. Tapos, ibinalik. Oho. Okay lang, patas lang. Yun nga. Naku po, maling-mali. Kasi, Bakit? alam mo ba kung bakit pala kinuha yung pondo na yan? Para magkaroon ng pondo ang mga proyekto na ang karamihan ay flood control projects. Kasi nakapalob tayo sa mga unprogrammed funds. Unprogrammed appropriations. Unprogrammed appropriations. Ito ang sabi ni Kong Lebiste sa kanyang post. Oo. Narito ang resibo ng 153 billion DPWH projects na pinondohan ng PhilHealth at PDIC noong 2024 mula sa unprogrammed appropriations. Oho. Ang ibig sabihin nito, mga babayan, para maintindihan ho ninyo, ang unprogrammed appropriations kasi, wala siya talagang, hindi siya kasama sa may budget eh. Sa program, yes. Ang baba, gumawa tayo ng national budget. Oo. May mga unprogrammed appropriations, pero walang nakalaan na mga pondo kung saan makukuha yun. Yes. Kasi ang may pondo lang, yung nasa... Kapalob talaga sa GAA. Oo. At yung nasa baba, unprogrammed. Bakit naglalagay ng unprogram? Ang sabi dito, halimbawa, may mga pangailangan ng biglaan, di ba? Kaya nga kinuha-question, bakit flood control? Unprogram ba yan? Kasi may nag-request ng pondo, kailangan, etc. Ngayon, para humapondohan yun, dapat magkakaroon ng biglang pondo. Okay. Sa... May mapagkukunan ng pondo. Biglang lilitaw. Oo. Ang ibig sabihin, saan man galing yan, maliban sa bagong buwis. Okay. Hindi mo pwedeng pondohan ng budget ang unprogrammed appropriations kung maglalabas ka ng batas na may bago tayong collection ng buwis para pondohan ng unprogrammed. Illegal yun, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi dapat dun talaga sa may national budget yon. Ngayon, May nakita sila. kaya pala, May nakita mapagkukunan. kaya pala nilagyan ng mga unprogrammed projects dahil iniisip na nila na mapopondohan natin yan. Oo. Saan tayo kukuha? Oo. Ayun, may pondo yung PhilHealth. Madaming Ay, may pera pondo ang yung PDIC. Oo. Tapos, kinuha nga nila, di ba? Pero ng mga miyembro yan. Ano? Nilipat nga nila. Oo. Napondohan ngayon ang mga project na ito, karamihan nga daw po ay flood control project noong 2024. So, yun ang sinasabi ni Congressman Lian Lebiste. May resibo siya, meron siya mga dokumentong pinakita dyan. Ibig sabihin, totoo, na kung, kung hindi Pero po, ba't lang, ba't 153 billion? 153 Sa billion. kabuuan ba yung ano? Oo, PDIC tsaka PhilHealth? PhilHealth. Nako. Naggastos sa pala. Paano pinababalik? Kasi pinababalik yung 60 billion eh. Yun nga, saan ba kinuha yun, di ba? Oo. Pero, anuhin mo natin, isa-isahin natin. Oo. Parang ganito po yan. Kung hindi nila kinuha, tingnan nyo mabuti, Kung hindi nila kinuha yung PhilHealth Fund, hindi ho mapopondohan yung mga... Walang mapagkukunan. Walang pagkukunan. Walang pagkukunan dapat ng pondo. noong 2024, No. walang flood control. Ito yung resibo, ganun. Dapat noong 2024, wala yung mga unprogrammed appropriations. Oho. Hindi maisisingit yung mga project na yon. Oho.
Ngayon, nilagyan nila, kinuha nila ng PhilHealth, nagastos ngayon yung pondo ng PhilHealth. Ayun. Ang tanong, ganun-ganun lang ba yun na pwede mong isole? Ay, hindi mo pa pwede. Kasi, kung isoli mo yun, ito bang mga nagastos dyan, mababawi pa yan? Hindi na, na-consummate na yan. Yung bang flood control project, maibebenta para ibalik dun sa PhilHealth Fund? Hindi na. Oo. Kaya nga, meron ho talagang irregular dito. May naganap na krimen talaga dyan. Halimbawa, ang para ho maintindihan ninyo, mga Oo. babayan, halimbawa, merong isang kutsilyo. 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 Oo. Hiniram ko sa'yo dyan, ha? Oo. Pinalipat, akin muna to, dyan, ha? Oo. Ililipat ko muna sa possession ko. Tapos, paglabas ko, sinaksak ko yung isang tao. Oo. Then, naganap yung krimen. Oo. Ang sabi nung ba't mo kinuha yung kutsilyo? Hindi naman sa'yo yan. Ay, di, okay na, isosoli ko lang kay Jen. Oo. Ganun hong ginawa nila sa pondo ng PhilHealth. Naganap yung krimen, no? Kinuha nila yung pondo. Oo. Pinasak nila sa mga questionable Mga proyekto nila, flood control. proyekto. Oo. Tapos sinabi, illegal nyo, isoli nyo yan. Kumuha ng bagong pondo, sinoli sa'yo. Eh, paano yung ginawa nyong... Double whammy yun. Hindi Kasi ba? ang pinagkunan mo, pondo rin ng galing sa taong bayan ayun din. nga, hindi nga po pwede yun. Oo. Hindi nga pwede. Dapat kung siya nasa uli mo, yung pera mismong yun, ayun ang sa uli mo. Yes. Hindi yung galing sa ibang pondo. Ginastos mo sa illegal na project. Oo. Dapat, kunin mo rin doon, di ba? Eh, O sabi- kaya, galing sa bulsa nyo. Oo. Dahil kayo nakinabang eh. Nako, sabi niya, paano ba isusulit na nagastos na natin yan? Ayan di ba? ho, malaking kabulastugan bang tawag doon? Oo. Hindi ba? Kaya dito, yung pinailan sila ng class of plunder yan eh. Ayun, ba't tayo mo 60 billion yun? 60, Oo, tsaka plunder. 100 billion yun. Pero ang ginawa ata ng ombudsman dyan, hindi pa nakakalapag yung complaint. Pinawalang sana Ay, eh. ano kagad eh. Oo. Binasura na eh. Ganyan po, umiiral lang. Pero may grupo ng mga doktor Oo. at mga inhinyero ata na son, minsan di ba nakapanayam natin dito na iaapila nila yung naging desisyon ng ombudsman para ipawalang sala itong mga tao Eh, ito. tama lang. Oo. Kasi unang-una, damage has been done. Yun. May danyos eh. Ibig ba sabihin, may danyos, walang may kasalanan? Ay, hindi pwede. Pwede bang may danyos? Oo. Hindi, we are exercising presumption of regularity. Regularity, inabuso nyo na ng inabuso yung regularity na yan. Hindi. Bilyong piso yan eh. Una, ginawa niya irregular eh. Oo. Di ba? Oo. Ayan pala, sabi ni Kong Lian, no? Ayan nga. Yan daw po resibo. Tama, no? Oo. 152 billion pesos. Kasi nakita niya, pag tinotal mo, Oh. katumbas ng presyong kinuha sa PhilHealth at PDIC. Tapos meron pala, may mga saro number pa pala, no? May number pa. Oo. Eh kaya nga po mga babayan, dapat dyan yan ang dapat na may nananagot. Oo. Kasi ito, pera ng bayan. Hindi lang basta bayan dyan eh. Pera ito nung mga nasa ospital. Yes. Nung mga humihingi ng gamot. Pera natin yan kasi naguhulog tayo ng Oo. PhilHealth eh. At Nagko-contribute tayo eh. Para yan sa kapakanan ng kalusugan ng mga mamamayan. Oo. Pero anong ginawa po nila? Ginawa nilang flood control project Oo. na wala namang control, puro flood. So, ibig sabihin, yung perang ibinalik nila, hindi pala pera yung talagang ibinigay? Eh, Sabi yung kinuha sa ibang lugar? Nagastos dyan eh. Oo, Nagastos. Pinaglaanan nila. Parang ganito. Yung illegal, ginawa nilang legal. Oo. At yung pinambayad sa illegal, legal. Double whammy nga tayo dyan. Dalawang illegal ho yan. Oo. Dalawang illegal. Ay, nananawagan. Oo. Sana ipaliwanag ito ni Executive Secretary Ralph Recto. Ano sagot nila dito? Eh, sabi niya, hindi, wala akong kasalanan dyan. Sinabi na ng Supreme Court, wala akong kasalanan. Hindi, ombudsman pa lang.